Ito po yung gun 356M. Okay, so maganda po yung packaging niya. Bakit? Kasi makapal po to, tapos makapal din to. Tapos yung takip niya sagad po hanggang sa ilalim. Okay, hanggang dito. Ibig sabihin, doble po yung kapal nito. Okay? Kaya doble po ang protection para dito sa gun 356M natin. Okay? So lagyan natin dyan. Tapos sa loob, meron po siyang Cube Station card. So tabi natin doon. Ito naman, okay, tingnan natin yung laman. Okay, so ito, meron po siyang, okay, gun pouch or gun bag. Okay, ito po siya. Makapal po yung tela. Ayan. Okay. So, makapal po yung tela niya, maganda. Ayan. Yan yung kapal. Tapos, meron din siyang pamphlet o leaflet. Okay, tingnan natin. Laki ng pamphlet niya. So, okay. Dito tinuturo yung mga steps para mabuo yung 3x3x3 na Rubik's Cube. Meron siyang Chinese character at saka English. Okay. Tapos sa kabila naman, ang likod niya. Sa likod niya, nandito yung CFAP. Tapos ito yung guide para dun sa cube, paglagay ng lube. Okay. So ang maintenance niya, number 1 na lube, ito yon. Ilalagay lang sa contact surface. Kapag medyo natutuyo na siya, ilalagay nyo naman yung lube number 2. Pag sobrang bilis naman, ilalagay nyo, o sobrang smooth, ilalagay nyo naman yung lube number 3. Pero dito pinapakita na pinatak niya dun sa paa ng corner piece. Okay. O, pwede rin yan. Okay? So, tabi na natin to. So, ngayon, ito na ang ating cube. So, ito po yung 356M. Nakalagay po siya sa clear na box. Okay? So, plastic po siya. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito, parang tapyas po yung design niya. Kasi pwede po siyang itayong ganyan. Okay? Yan, ganyan. Diba? So, hindi nyo na kailangan bumili ng stand para dito. Kasi, meron na siyang stand dito. Yan, gaganin nyo lang. Okay? Mas maganda to kasi may cover na siya. Protektado po siya, hindi siya basta-basta madudumihan. Okay? Kasi, naka-cover po siya. Buong cube. Yan, nakaganyan po. Okay? So, buksan natin. Tingnan natin. So, itong may puti dito, yan po nasa taas para mapindot niyo po to. Tapos, iangat nyo. Okay. Balik nyo lang po. Okay. So, itong puti na to, pang tukod siya para dito. Okay. At saka para hindi po masyadong umalog. Okay. So, tabi natin yan. So, ito na siya. Gun 356M. 3 kasi 3x3x3. Tapos, 56. Yung sukat niya kasi 56 mm. Okay. M kasi magnetic po siya. Ayan. May magnet po siya. Tapos ang finishing niya, okay, full bright na frosted stickerless. Okay? So, stickerless siya. So, wala kayong aalalahanin na may matatanggal na sticker. Okay? Hindi nyo kailangan mag-alala na may matatanggal na sticker. Tapos, hindi po nakukupas ang kulay niya. Tapos, full bright po siya. Kaya kahit na frosted, brilliant po yung kulay niya. Tapos, dahil sa frosted, anti-scratch po siya. O anti-gasgas at saka anti-fingerprints. Okay? So, walang fingerprint po yan. Okay? Tapos, napaka-smooth po niya. Ayan. Okay? So, okay. Pwede natin na i-check yung loob nito. Tapos, i-check natin yung bawat piraso. Okay? Ito po yung corner piece niya. Okay? Yan po ang corner piece. Ito yung mga tiles niya. Yellow, green, orange, at saka white. Okay? Tapos, meron siyang mga clip. Yan po ang kanyang mga clip. Nakalock po yan. Ito yung sa orange. At ito yung sa puti. Okay? Yan po. Nakalock po siya. Kaya hindi po basta-basta matatanggal yan. Matibay po yan. Tapos, ito naman, yung contact surface niya, kung mapapansin nyo, honeycomb design po siya. Ayan po. Kita nyo? So, ang purpose niyan, para pumalat yung langis, tapos, para maging pantay ang pagkalat ng langis. Okay? Hanggang dito sa paa.
Pagkatapos, kapag ang langis nandito na sa contact surface niya, okay, kapag ginamit yun ng ginamit, so di magtatagal, matutuyo yung langis dito sa ibabaw, dito sa contact surface niya, eh, wag po kayong mag-alala kasi yung mga nasa kanal, eh, nagsilbi pong imbakan ng langis. Okay? So, yung mga nakatagong langis dito sa mga kanal niya, ay magagamit pa po. Magagamit pa po, kaya hindi nyo po kailangan magpatak ng langis. Okay? So, pang matagalan yung langis niya. Kaya ganyan po ang design niya para mas tumagal po yung langis. Okay? Tapos, ito naman paa niya. Okay? Classic design po to. Para maging anti-pop at saka anti-twist. Okay? Kasi meron, ito, nagtitwist. Nagtitwist siya, di ba? Yung ganyan, umiikot po ng ganyan, nagtitwist. Okay? So, itong paa niya, okay, classic design na po yan. Anti-twist po yan, saka anti-pop. Okay? Para hindi mag-pop out. Okay? So, yan po yun. Ito naman yung loob nung corner piece. Yan. Yan po ang loob ng corner piece. Okay? Ito, kung mapapansin nyo, yung mga tires niya, okay, may kanya-kanyang clip. Ito yung clip para sa green. Okay? So, nakalock na siya. Ito yung clip para sa red. Nakalock din yan. At saka ito yung clip para sa puti or white. Okay? Nakalock po yan. Pwede na rin pong tanggalin yan. Okay? So, nakalock po siya, kaya hindi po basta-basta makakalas yan. Tapos, itong mga nakikita yung terminal na yan, yan po ay nagsisilbing plug. Okay? Plug po yan. Kasi, nandito yung socket niya. Yan, ito. Itong mga itim na to, yan. Okay? Yan po. Teka. Ayan. Okay? Hindi po masyadong kita madilim. Ayan. Okay? So, ito po. Yan po. Okay? Yan po ang socket niya. Okay? Yung itim na yan, napahaba, okay, na may butas, yan po ang nagsisilbing socket. Okay? So, sa bawat tiles niya, dalawa. Dito, dalawa. Dito, dalawa. Dito, dalawa. Tapos, ito naman yung magnets niya. Bawat tiles niya, sa corner piece kasi, tatlo ang magnets niya. Okay? Bawat tiles, may isa-isang magnet, bawat tile. Ito, may isang magnet, dito isa rin, dito isa rin. Okay? Yung magnet niya nakalagay po sa capsule. Ito yung magnet niya. Ayan. Okay? So, nakalagay po siya dito sa plastic capsule. Transparent po siya. Dito po, nakatakip po yan. Okay? So, hindi nyo po mahawakan yung magnet dito. Okay? Transparent, clear po siya. Okay? Dito, nakalabas yung magnet. So, walang takip. So, ayan po. Mahahawakan nyo po yung magnet. Okay, dito. Yan. Tapos, kaya transparent to, na clear, mas malakas tong magnet na to, yung magnetic force niya mas malakas kumpara dun sa magnet dun sa edge piece. Mamaya papakita ko po sa inyo. Okay? So, ngayon, pwede natin siyang ipasok na. So, ito ay para dito. Okay? Ganyan siya. Ayan, ganyan siya. Okay? So, yung pula, ayan, yung green na sa ibabaw, pula nandito, itong puti na sa kanan. Okay? So, ipapasok natin siya. Ayan. So, kailangan ipasok lang yung mga plug doon sa socket. Okay? Handahan lang. Yan. Bale, 6 po yung plug niya. Kaya 6 din po yung socket. Yan, kailangan sakto po. Yan. Yan. So, yung click niya po, nakalock na po yun. Yan. Okay? Yan, kita nyo, yung clip, yung kulay pula, tapos yung puti, tapos yung green o yellow green, ayan, nakalabas na.
So nakalock na po yung clip na yan. Okay? So matibay na po yan, hindi na po matatanggal yan. Okay? Hindi na po makakalas yan. Tapos para sa edge piece naman, ito yung edge piece. Okay? So ito yung edge piece niya. Yan, dalawa lang ang tiles ng edge piece. Okay? May kanya-kanyang kulay. Ito yellow green, ito red. Okay? So yung contact surface niya, meron din siyang honeycomb. Ayan, kung mapapansin nyo, may honeycomb siya. So dito wala, pero dito meron uli. Dito wala. Okay? So ito, honeycomb. Okay, ganun din. Meron siyang mga kanal. Ayan, meron siyang mga kanal. Nakita nyo yung mga guhit-guhit. Yan po. Okay, yan. Kanal po yan. Pag pinatak nyo yung langis dyan, dadaloy po yung langis dyan. Kakalat po. Kaya po may ganyang kanal para kumalat po yung langis. Pantay po ang pagkalat niya. Okay? Tapos yung aapaw ngayon yung langis dito sa ibabaw, dito sa contact surface. Pag ginamit nyo ng ginamit, matutuyo po yung langis dito sa ibabaw. Pero meron pa kayong reserba nandito sa mga kanal. Okay? So yung langis nandito pa sa kanal, magagamit din po yun. Okay? Kaya mas matagal po maubos yung langis. Okay? So yan po, kaya po ganyan po ang dinesign niya. Honeycomb. Okay? So ang kulay ng magnets niya ay kulay yellow. Okay? Yellow po yung transparent na plastic niya, kulay yellow, kasi ang lakas po ng magnetic force nito ay nasa mid-range. Okay? So yung puti, ito yung mas malakas. So ito mid-range. Okay? Ito yung strongest, ito yung nasa gitna. Okay? Mid-range. So yung mga kulay ng edge piece na magnet na plastic, ito po kulay yellow po. Okay? Sa corner piece po, clear lang po. Okay? So mas malakas to, ito nasa mid-range. Okay? Tapos, ibalik muna natin to. Okay. Ngayon, ito naman yung loob ng edge piece. Yan po. Yan po ang loob ng edge piece. Okay? So, ito yung magnets niya. Ito yung isa. Ito yung isa. Okay? Magkabila po. Dalawa. Okay? So, dito, may plastic po siya, yung transparent. Kaya hindi nyo po mahahawakan yung magnet. Kaya hindi rin po siya papasukan ng dumi. Okay? Kasi may takip siya. Ganun din po dito sa clear. Okay? May plastic po yan. Ang exposed po, yung walang plastic nandito sa loob. Yan. Ito. Yan. Okay? Yan. Okay? Yan. So, ito po sa loob. Okay? So, dalawa po ang magnet niya. So, ito, ang magnetic force ay nasa mid-range. Itong clear ay ito yung strongest. Okay? So, ito po yung loob niya. Yung itim, yun ang plug. Kasi mas maliit po yung bilog niya. Okay? So, ito, mas maliit ang bilog. Kita ba? Yan. Yan. So, mas maliit yung bilog niya. Yan yung plug. Tapos, ito naman, mas malaki po yung bilog niya. Mas malaki po yung butas. So, yan po yung socket. Okay, dito po siya ipapasok. Excuse. So, naka-ano po siya, naka-plug po siya. Okay, para matibay po. Bukod sa naka-plug po yan, meron din po siyang clip. Okay, may dalawang clip din po yan. Ito po yung clip niya, ito at saka to. Okay, yan po yung clip. Dito po yung butas niya. Okay. Yan po yung butas. Ito yung kabila. Yan. Okay? So, dyan po malalak yung dalawang clip. Okay? Ayan po. Okay? So, i-plug na natin. Yan. Okay? So, makikita nyo yung itim nakapasok na dun sa puti. Okay? I-plug na po natin siya. Tapos, ayan. Nakalock na po. Okay? So, yan yung dalawang clip niya, lumabas na, nakalock na po yan. Okay? So, kaya hindi po siya basta-basta makakalas. Bukod sa may lock na, yung sa loob niya ay naka-plug pa po. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung mga plug niya, marami siyang plug at saka mga socket. Okay? So, dagdag tibay po yun para hindi po siya basta-basta mag-break. Okay? So, dagdag tibay po siya. Kapag sinubukan nating ipagdikit yung magnet ng corner piece at saka ng edge piece, pansinin nyo po, ma-attract po siya.
Yan, di ba? Na-attract po niya. Okay? Pero pag edge piece, sa edge piece, ito edge piece, dito sa edge piece, ayan, nire-repel po niya. Okay? Ayan o. Diba? Ibig sabihin, lagay muna natin to. Ibig sabihin, kapag nagtapat yung edge piece sa edge piece, okay, itutulak niya. Okay? Itutulak niya ngayon. Okay? Itong edge piece, natapat sa edge piece, ang ganyan, okay, itutulak niya ganon. Tapos, yung corner piece naman, okay, itong mga corner pieces, kapag natapat sa edge piece, i-attract niya. Ibig sabihin, hihinto ng ganyan. Okay? Para tumama yung alignment niya. Okay? So, meron siyang self-alignment. Okay? Ngayon, kaya pag may magnetic force, okay, ibig sabihin, tatama yung positioning niya. Pag tumama yung positioning niya, okay, mas mabilis yung pag-pihit. Okay? Kasi walang sagabal. Okay? Yan po yun. Ngayon, kalasin na natin to ng tuluyan. Okay? Lagyan muna natin to sa tabi. Kalasin na natin ng tuluyan to para makita natin yung loob. Okay? So, kalasin natin ng sabay to. Okay? Papakita ko lang sa inyo. Yan. Okay? So, ito yung mga paa niya. Ito yung paa ng edge piece. Ito yung paa ng edge piece. Ito yung paa ng corner piece. Kung makikita nyo ito, yan, ito po. Yan po yung tinatawag na perfect fillet curve. Yan. O kaya perfect cut curve o kaya perfect slice curve. Yan po. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit mas maganda yung corner cutting nito. Okay? So, yan po. Yan. Ito po yun. Okay? So, yan po yung tinatawag na perfect fillet curve. Okay? So, yan po. Kaya maganda po yung corner cutting. Okay? So, tabi muna natin yan. Kalasin lang natin. Yan. Okay? So, ito po yung core niya. Okay? Meron po siyang wing design. Ito po. Yan. Parang pakpak dinagdag. Okay? So, bukod dito, yan. Bukod dyan, okay? Dinagdagan po nitong pakpak na to. Itong wing. Okay? Para mas matibay po. Yan. Yan. Ito. Yan. Yan. Mga wings. Okay? Mga pakpak. Para mas matibay po siya. Okay? So, plastic siya, pero matibay po siya, at saka magaan po siya. Okay? Lightweighted nga to. Okay? Lightweighted edition. So, yan po yung core niya. Okay? So, ibalik muna natin. Tapos, paliliwanag ko sa inyo yung numerical IPG system niya. Okay? So, unahin natin tong edge piece. Tapos ang paglagay po nito, okay, kung mapapansin nyo, may butas siya, okay, parang sa susi, okay. So, ito yung susi niya, okay, ganun din ang korte. Yan, kita ba? Yan, ganyan din ang korte, okay. So, ngayon, kailangan magtugma. Okay, isushoot natin. Yan, okay. Tapos, saka natin ngayon ilalagay itong nut niya. Okay? So, ang nut niya kulay blue. So, ang nasa loob ay spring. Okay? So, ang lakas po nito, yung pinakamalakas po ay kulay yellow. Okay? Pagkatapos, ang sumunod ay yung green. Okay? Tapos, sumunod itong blue. Okay? Tapos, yung purple, yun ang pinakamahina. Okay? So, pangatlo po to. Tapos, meron siyang dalawang
pagpipilian na numero. Okay. Ayan, kita ba? 0.6 at saka 0.8. Yung slash 0, wala po yun. Empty po yun. Ibig sabihin, walang value. So, pag tinapat nyo po doon, kakalasin na. Okay? So, kung gusto nyo mas mahigpit, lagay nyo lang po sa 0.6. Kung sa mas maluwag ay 0.8. Okay? Ganun lang po. So, ako nilagay ko po siya sa 0.8. By default, nasa 0.6 po siya. So, in-adjust ko siya, ginawa kong 0.8. Okay? So, yung spring niya po kasi, ito, yan. Kapag nilagay nyo po sa 0.6, yan, may ipit po siya ng ganyan. Yan. Okay? Pag mas maipit po siya ng ganyan, umiksi yung distance travel niya. Okay? Mas umiksi. So, mas malakas po ang tension niya. Mas malakas po ang tension niyang bumuka ng ganon. Okay? Kaya, mas madiin, mas malakas yung tension na bumukang ganon. Okay? So, pag 0.6, bababa po yan. So, mas malakas yung tension. Kaya, itong buong side na to, bababa po siyang ganyan, madidiin. Kaya, mas maskip po siya. Okay? Ngayon, pagka lumuwag to, pag tinaas nyo naman to, 0.8. Okay? Pag mas mataas, 0.8. So, wala siyang masyadong tension. Ayan o, walang masyadong tension. Kumpara nyo sa 0.6, diba? Mas malakas. Pag 0.8, walang masyadong tension. Okay, walang masyadong tension na gano'n. Ibig sabihin, mas maluwag po siya. So, ito, mas nakaangat po ng konti ito. Kaya, mas maluwag po siya. Okay, mas maluwag po siyang pihitin. Okay, so, yun po yung, ano niya. Yun po yung prinsipyo niya. Okay, so, yan po yun. Okay, so, ilagay na natin. So, ito yung, tinatawag nilang adjustable by hand kasi hindi na natin kailangan ng tuning tool. Okay, kamay lang pwede na. Tapos numerical IPG system o numerical interchangeable kasi pwedeng ipagpalit. Ito mismong nut pwede mo ipalit ng kulay. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung yellow pinakamalakas yun at yung purple pinakamahina. So pwede mo ipalit yun, ipagpalit. Interchangeable siya. Tapos bukod doon, meron siyang mga slot dito, 0.6 saka 0.8, pwede nyo pagpilian yon. Yung 0.8 mas maluwag, yung 0.6 mas maskip. Pero dahil sa 0.2 lang ang kanyang difference, so hindi nyo siya agad-agad mapapansin o mapupuna. Siguro kung nakalagay sa 0.6, kasi out of the box nasa 0.6 po siya, etong sa akin, siguro gamitin niya po ng dire-diretso ng mga 3 araw. Pagkatapos, saka nyo ilipat sa 0.8, okay, doon nyo siguro mararamdaman yung pagkakaiba nung 0.6 saka nung 0.8, okay? Kasi 0.2 lang ang difference eh, okay? So, ganun po. Okay, so, interchangeable, precise siya, eksakto na kasi hindi na kayo nang huhula. Meron na kasi siyang number, numeric na po siya, numerical. Okay, hindi na po nang huhula. So, gusto nyo 0.6 or 0.8, pwede. Okay? Tapos yung G, IPG, interchangeable, precise. Yung G, yan po yung GES, yung gun elasticity system. Yung elasticity, yung elastiko niya, parang goma, yung nababanat siyang ganon, napipindot siyang ganon. Okay, yan yung spring. Okay? So, yan po yun. So, ngayon, ilagay na natin. Gusto ko lang po idagdag na ang pagpalit po ng kulay ng nuts para sa elasticity niya ay para po yun sa standard edition. Dito po sa light edition ng Gun 356M wala pong extra accessories po. Iset ko lang sa 0.8 kasi gusto ko mas maluwag siya. So ikot ko lang. Pindot lang tapos ikot. Pindot tapos ikot. Tapos itapat nyo sa 0.8. Yan. Yan, 0.8. 0.8. Okay? Kita nyo? Ito. Ito po siya. Ito, nakatapat po sa 0.8. Okay? Ito yung 0.6 eh. Ito yung slash 0. Empty po yan, wala po yan. Makakalas po pag nilagay nyo dyan. So, ito nakatutok na sa 0.8. Okay? Kita po ba? Ayan. Okay, mas kita. So, ito. Yan. Ito po. Yan. Nakatutok po siya sa 0.8. Okay? Ito yung 0.6 sa kabila. 0.6. Okay, ito slash 0, wala po yan, empty po yan. Pag ito nakatutok dito, makakalas po. Okay, so ako nilagay ko sa 0.8 kasi gusto ko mas maluwag. Okay,
So, ayan po. Okay. So, ngayon, takpan na natin. Yan, nakalock na po siya. Okay? So, itong GAN 356M, para sa lahat po ito, sa lahat ng beginners, intermediate, o kaya sa mga professionals, sa mga speedcubers, non-speedcubers, para sa mga hobbyists, at sa lahat ng mga mahilig gumawa ng tutorial videos na gaya ko. Okay? So, pwede natin gawa ng tutorial video to, yung madalian lang. Okay? So, ito yung puti. So, lalagyan natin sa ilalim. Gagawa tayo ng white cross. Okay? Tapos, tingnan natin yung mga edge pieces kasi ikakapit yan sa centerpiece. Okay? So, yung green, okay na. Yung orange nandito. So, ikot na lang natin. Tapos, gawin na natin. Okay? Tapos, ito. Ikot lang. Okay? So, meron tayong white cross. So, gagawin na lang natin yung F2L. Okay? So, meron tayong red at saka blue dito. Nasa red at saka blue sides na tayo. So, gawin lang natin to. Yan na siya. Tapos ito naman, blue at saka orange. Nasa blue at saka orange sides na siya. So, yung edge piece niya, taas natin. Okay. Tapos, lagay natin sa blue. Okay, ito na siya. Next, yung orange at saka green. So, nasa orange at green sides na. Ito yung edge piece niya. Okay. So, pag ganito, okay, ganun lang gawin natin. Tapos ito naman, okay, ito yung corner piece, ito yung edge piece niya. Okay, so, ito na siya. So, tapos na natin yung F2L, gagawin na natin yung OLL niya. Meron tayong fish pattern. Okay, yung OLL niya. Tapos, sa, ano naman, sa PLL, okay, meron tayong UB or AB. Okay, AB pa ikot na ganun. Tapos na po siya. Okay? So, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.